Pagkakataong ito, tayo po'y darako na po sa pinakamahalagang bahagi na ating palagawain, ang pagkikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Bilang paggalang po, tayo po lahat itumayo, kami na mahal, at akin po pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved preacher, Brother Hill Cruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Mother Dr. Pangan. Tayo po muna magkasa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus upang tayo po ipatuloy na patnubayan, gabayan po ng ating nagalang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya sa bungang panalangin na aming dilibala po ng Pastor Evangelist Wilmed and Papa O God. Minsan ba kami nagpupunit ka pa salamat sa bawat yugto ng aming panalangin, pinagpalat ng isan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalakitaan, patuloy ka na sa amin sa tutuwin na, O Diyos. Subalit bago po yamin sa kami buong pagpapakumaba, himingin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansa sa balaklooban, patawaran pa sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa gana akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan, spiritual pala, at simpleng kabaraan namin tindihan na aming inibig ng mga baguhan, mabisit na matatiyan, maging sa aming beloved viewers, ng aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisahang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damals of hinders at doesn't believe cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, Lord. In dearest Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Pastor Kristo at naging sa lahat ang nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdalapagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pinagbubukan ng mga biyaya, and we give the more honor and respect and cherish the blessed memories in teaching and preaching of our daily beloved honorable Pastor Evangelist Almeida, the end time problem of God, beloved honorable San Pastor Leon Almeida, beloved Mama Dear, greetings and respect to all the beloved children and grandchildren of the family here in the Philippines as well in the US and Canada. At sa lahat yung ating mga iniibig na mga kapamanggawa, mga kapatiran, especially to our beloved visitors and beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody say praise the Lord. Beloved sons of God, as true Christians serving a kind God, to whom and for what is our life destined? Like the beloved Apostle Paul, the destiny of his life was to live according to Christ and for Christ, for our dearest Lord Jesus. Like a soldier, the destiny of a soldier is to die for the battle to protect his country. Mga iniibig, bilang tayo mga tunay na anak ng Diyos, mga Kristiyano na naglilingkod sa mabait na Diyos, mga inibig ko, na kanino po ba at para saan nakatadhana ng ating buhay na ito? Katulad ni Apostol Pablo, mainibig ko, ng kanyang destiny ng kanyang buhay ay mabuhay para ayon kay Kristo at para kay Kristo. Sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Katulad ng isang sundalo ng kanyang buhay na katadhana para mamatay sa pakipagdigma, para ipagtanggol ang kanyang bayan, ang kanyang bansa, ay mapasya. Kaya sabi ng banal kasulatan dito po sa Roma chapter 14 verse 8, kaya nilaman po, Roma 14:8. Verse 8, for whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. God bless you po. Magandang Roma, Kapitulo 14, versikulo 8. Sapagkat kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nang nabubuhay. O kung nangamatay tayo sa Panginoon, tayo nang mamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo sa Panginoon. Purihin natin dagang subag, kapatid, and God bless His Word. Mga inibig, ito po'y katagang tinuran ni Apostol Pablo sapagkat naranasan niya ang lahat ng mga pagsubok to the extent na siya po ay mabilanggo at halos mamatay na.
Subalit, dahil sa ibinigay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod, kaya sabi nga po niya, sino ang makapaghihiwalay sa akin paglilingkod? Ang kamatayan ba, ang kahirapan ba, ang kapighatian ba, ang kahapisan ba? Hindi kundi pa ko sa ako'y magpapatuloy, sabi niya. Kaya nga, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay kay Kristo at mamatay ito pakinabang, sabi ng Apostol Pablo. Kaya nga sa atin bilang mga tunay na anak ng Diyos, na kung saan ay ating pong ibigay ang buhay nating ito, na nakatadhana upang maglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Kung ating isipin dati-rati, tayo po'y nasa sekta, denominasyon, sa reliyon na ating kinagisnam, ibinigay natin ang ating buhay ng todo-todo, mga inibig ko. Subalit wala tayong nakamtan na maganda, mga inibig ko. Paging inyo abang lingkod ay sa pag-aakala ko na sa ating kinagisang reliyon na kung saan ako po ay naging sakristan mayor. Bata pa ako, nandun ako sa laman ako ng simbahan, naging sakristan mayor ako doon, mga inibig ko. Sa pag-aakala ko na yung aking buhay nito ay nakatadhana na sa ating mahal na Panginoon. Subalit, nakita ko na sa murang isipan ko pa lang noon, bata pa ako, minibig ko ay pag naglilinis ako ng mga image, mga rebulto doon sa simbahan, minibig ko, aking tinatanong sa akin sarili, bakit ikaw ang Diyos ko? Bakit ako ang naglilinis sa'yo? Dapat ako ang linisin mo. Sa murang edad ko pa lamang po yun, ng mga panahon na yun, minibig ko. Hanggang sa dumating na yung pagkakataon, mga inibig ko, na nakapagtapos na ng elementarya, high school, doon sa St. Mary's Academy, may ibig ko. At pagkatapos, nakapagtapos ng college, sa kabagan ng ating mahal na panahon. At dito, mga inibig ko, yung aking paggaling ko sa mahal na panahon ay talagang inalis ako ng mahal na panahon doon sa pagkatanikala sa tradisyon ng reliyon, mga inibig ko. Na sa pag-aakala ko na yung Diyos na aking nakikita, na aking sinasabitan, nilalagyan ng mga bulaklak, pabango, dancing light. Inibig ko sa pagkakalang yung Diyos na aking paglilingkod ko na yun, doon ko itatadhana yung aking buhay. Subalit ito ba yung walang kabuluhan sapagkat nanatili pa rin ang inyong lingkod sa kasalanan. Andun ang mga bisyo, mga pag-uugali. Manibig ko, subalit ang aking makilala, ating malapon, isang araw sa aking pagbabalik manggagawa, sa pagtatrabaho niya buong sa ibang bansa, dati may inibig ko. At pagkatapos ay napanood ko ang pangangaral ng ating minamahal, ginagalang na pastor, na kung saan preaching the word of God with power and anointing, doon nabuksan ang aking pangunawa na ang Diyos pala dapat sambahin sa Espiritu katotohanan, hindi sa mga Diyos nakikita, mga inibig ko. At doon ako pinagpala natin malapunon nang tinanggap ko ating pinakamamahal na Pastor Kristo na aking tagapagligtas, mga inibig ko. Simula nun hanggang sa mga oras na ito, ang buhay kong ito ibinigay ko na sa ating pinakamamahal na Panginoon at hindi po ako nagkamali sapagkat ako'y totoong pinagpala. Lahat tayo dito pinagpala sapagkat nakamtan natin yung mga kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng ating buhay, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso at isipan at ngayon tagapagmana pa ng buhay na walang gang sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya napakinggan natin yung patutukan kanina ang isang beloved brother Albert yata ang pangalan, na kung saan ay sa murang edad niya, ibinigay niya ang kanyang buhay doon. Siya nag-aruga sa kanya na isang Chinese national, mga iniibig ko. At damuhay siya noon, andun ng kapusukan, mga iniibig ko, sa Chinese temple, sa pagkakala niya, yun ang totoong Diyos. Subalit dumating ang pagkakataon na talaga siya po'y pinili at hinirang ng ating dakilan sa buhay, sa kanyang pagkikipaglaban bilang karatista, mga iniibig ko, ay halos siya'y namatay, may inibig ko. Subalit sa tuwang napapagpalang Diyos, sapagkat doon ay dito po may sa kamag-anakan na dinala sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat dito may inibig ko at nang makita niya at matunghayan niya, talaga siya po'y namangha sapagkat totoo na siya po'y pinagpala, binagong lubos ng ating mahal na Panginoon at ngayon itinilaga niya ang kanyang buhay bilang manggagawa na sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kami babala ang banal na kasunatan, mga inibig ko, na sa ating paglilingkod na wag po tayong uurong sapagkat pag tayo umurong, hindi po malulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po daw sa Hebrews chapter 10 verse 38, kanila naman po. The book of Hebrews chapter 10 verse 38. Now the just shall live by faith, but if any man draw back,
My soul shall have no pleasure in him. God bless you po. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talatay 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. So ito po'y babala sa bawat Kristiyano sa matatawagin pa ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang na tayo po'y ating binigay ang ating buhay na nakatadhana sa ating dagsang buhay. Ano man po ang mga kinakaharap natin ng mga pagsubok, kahirapan, maging kamatay, maging karamdaman, ito po hindi makapagpahiwalay sa ating kundi magpapatuloy tayo, mananatili tayo, huwag tayong aatras. Sapagkat pag tayo po'y umatras, sabi ng Banal na Kasulatan, hindi madulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito hindi pinag-uusapan na ikaw tumagal na ng mahabang panahon. Mga inibig ko, bagkus kinakailangan na tayo po'y lagi na in tune with the Lord, mga inibig ko. Yung mga tinuro, iniwan sa atin ng mga pangangarap, pagtuturo ng ating dearly beloved and our parents in the Lord, ito po'y ating pong panghawakan. I-treasure po ito natin na higit pa sa kayamanan sa mundong ito. Kaya nga mga inibig, ang paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi po basta-basta mga inihibig ko. Kaya nga, may tanong, paano po ba natin may ipapakita o mapapatunayan sa ating mabait na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating buhay na ito ay nakatadhana sa Kanya? Ano po ba ang ipinagagawa ng Diyos na dapat nating gawin? Oh? Na ito po ay kinakailangan, we have to live by faith, may inibig ko. And kailangan na tayo po ay andyan po lagi yung prayer and with sacrifice fasting at yung we are ready to suffer persecution. Kaya ano po sabi po dito po sa mga babasahin po natin, dito po sa Galatians chapter 2 verse 20, Galatians 2:20, dito po sa 2 Korinto 11:27, 2 Korinto 11:27, at dito po sa 2 Timoteo, 2 Timothy chapter 3 verse 12. Kaya nilaman po. The book of Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. In the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. The second book of the Corinthians, chapter 11, verse 27. In weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. The second book of Timothy, chapter 3, verse 12. Yeah, and all that will live godly in Christ, Jesus shall suffer persecution. God bless po sa Tagalog. Mga taga-Galatia, Kapitulo 2, versikulo 20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. 2 Korinto, Kapitulo 11, ang talatay 27. Sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat, ay madalas. Sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas. Sa ginaw at kahubaran. Dito po sa 2 Timoteo Kapitulo 3, ang talatay 12. Oo, at ang lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga nagbabata ng pag-uusig. Amen. Praise the Lord. Purihin mo ating pinakamamahal. Everybody praise the Lord. Atin mo nang palakpakan natin yung pinakamamahal po. Yung buhay na palakpak para sa internet sa buhay natin magsabing praise the Lord. So ito po unang bagay mga inibig ko na dapat nating gawin upang maipakita po natin, mapatunayan sa ating mabait na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating mga buhay nito yung nakatadhara para sa Kanya. We have to live by faith. Now, sabi na Apostol Pablo, may ibig ko na si Apostol Pablo, na hindi na siya ang nabubuhay,
sa kanyang sarili, kundi hindi na ang kanya ang gusto ng ang nasusunod, kundi ang atin ng pinakamamahal na Panginoon ang nasusunod sa kanyang buhay. Inari na lamang niyang sukal ang lahat ng bagay, makamtan niya lamang ang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam naman natin kung sino si Apostol Pablo. Bago siya tinawag ng ating mahal na Panginoon, number one siyang taga-usig, mga inibig ko ng mga Kristiyano at kanyang tinutugis, pinapatay, mga inibig ko. At isa siyang matalinong tao, isa siyang lawyer, mga inibig. Subalit ang sabi niya, inari na lamang niyang sukalan lahat ng bagay. Makamtan na lamang ang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating bilang mga nagbigay ng buhay sa ating dakilang sa buhay, mga inibig ko, na ating pong, huwag na po ang ating mga sarili pang nasusunod sa atin, mga inibig ko. Iwasan na po natin yung mga pita ng laman, lust of the flesh, lust of the eye, being glorified of pride, materialism, covetous, mga inibig ko. Iwasan na po natin yung mga bagay na yan. Wala na rin yung pag-uusap ng mga bagay na walang kabuluhan, mga inibig ko. Ang pag-usapan natin lagi ay yung kabutihan ng ating pinakamamahal na ginawa sa atin. Praise God. Kaya nga, modest aside, a perfect example, ang buhay ng ating dearly beloved honorable parents in the Lord, kung paano po sila nagbigay ng kanilang buhay for almost 15 years of sacrifices, mga inibig ko, mga persecution na kanilang kinaharap, mga inibig ko. Subalit hindi nila tinignan yun. Ang tinignan nila kung yung dakilang kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay at sa kanilang pagpapagal, mga inibig ko, dahil sa kanilang pagsasakripisyo ng pag-aayuno, mga inibig ko, tayo ngayon ang naging bunga ng kanilang pong sakripisyo na ito, mga inibig ko, at sa mga tatawagin pa hanggang sa mga oras ito, palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise God. Kaya nga, upang maibigay natin ang ating buhay sa ating mahal na Panginoon, kailangan nandun lagi yung prayer with sacrifice, fasting. Katulad sinabi ni Apostol Pablo, mga iniibig ko, na sinabi niya na sa pagpapagal at sa pagdaramdam sa mga pagpupuyat ay madalas sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas sa ginaw at kahubaran. Ito po ay kailangan maranasan din ng bawat Kristiyano, ito mga inibig ko, na kailangan na tayo po'y lagi pong nananalangin upang mapaglugar natin at ating sa buhay. Ito'y naranasan ng ating dearly honorable parents in the Lord. Napakahabang pag-aayuno, panalangin, 93 days, may inibig ko, ilang 40 days, ilang 21 days, may inibig ko. At yung pinakamatagal, yung 40 days, 4 months, may more than 4 months, doon sa pismisyon sa Talipaw, Sulo, may inibig ko. Na talaga naman po nandun lagi yung pag-iingat, proteksyon natin pinakamamahal na Panginoon. Pag nagawa natin lagi yung mga bagay na yan, nananalangin tayo, huwag tayong mag-i-escape sa panalangin, sa pagpupuri sa Diyos. Sapagkat lalo pat ating namamalas na tayo po na sa huling panahon na we are in the last days, perilous time, mga inibig ko. Kaya panghawakan po natin yung ating pananampalataya, ating ligtasan, yung buhay na ipinilalaga natin sa ating mahal na Panginoon. At lahat tayo, sabi ng banal na kasulatan, ay sa lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo ay mga babata ng pag-uusig. So wala po palang exempted dito, mga inibig ko. Lahat po tayo haharap sa mga pag-uusig. Subalit kung tayo po ay mabubuhay na may panampalataya at lagi tayong nag-aayuno, nanalangin, nagpupuri, mga inibig ko, lahat ng mga bagay na yan, yung mga pag-usig na yan, ito po yung ating mapagtatagumpayan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Huwag natin kakalimutan, mga inibig ko, yung peace mission sa Talipaw, Sulo, almost 26 years na, mga inibig ko, mag-26 na. Sa dakilang kahabagan ng ating mahal na Panginoon, na kung saan ang buong iglesia ay talaga pong nagsuffer. Talaga tayo ng persecution sa mga kababayan, sa print ads, sa radio, mga inibig ko, sa TV. Yung grupo natin, pinupugutan ng ulo, mga inibig ko. Maging yung aming kapatid ng barangay captain namin, mga inibig ko, sa yung lalabas ako, asan na yung pastor mo, pugot ng ulo, mga prayer warriors yung wala na. Laging ganun, araw-araw. Sabi ko, wala ka namang katunayan, pruweba at ebidensya.
buhay sila. Sapagat ang Diyos namin ay nag-iingat. Yan ang sabi ko sa kanya. Sa kakapag-circuit niya, mga inibig ko, yung kanyang asawa, na-stroke. Ilang taon. Tapos na-stroke din siya. Ninabot ng almost 18 years pagkatapos saka sila nangamatay. So you cannot kick against the pricks, mga inibig ko. Hindi mo pwedeng sipain ng tinik, ikaw rin na masasaktan, mga inibig ko. Kaya nandun laging ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panghawakan po yung ating pananampalataya. Huwag tayong magkulang sa panalangin. Pag-aayuno, mga inibig ko, sapagkat lahat tayo, whether you like it or not, haharap po tayo sa mga pag-uusig sa sanlibutan ito. At tayo po ay nasa huling panahon na, mga inibig ko. Malapit natin katubusan. At ang pangako natin, mga Panginoon, pag nasagawa natin mga bagay na yan, ano po sabi sa last verse, Colossians chapter 3, verse 4, maganda na po magamit ng nugtog. The book of Colossians, chapter 3, verse 4. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. God bless po. Dito po sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, ang talatay 4. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Amen. Oh, glory to God. Praise the Lord. Minsan pa natin palakpan ating pinakamamalapan. Napagandang pangako ng ating dakilang Diyos. Pag ating mo palang ipinahayag ang kabutihan, ang dakilang kapangyarihan, ang mga mabubuting gawa ng dakilang Diyos sa sanlibutan ito, may inibig ko. Hindi mawawalang halaga, tayo itataas ng dakilang Diyos sapagkat hindi natin ikinahiya ang kanyang mga kamanghamang gawa na ginawa sa ating mga buhay. Lagi nating itetestify yan sa atin, sino mga ating mga kausap, mga ibig ko, find time na ma-share mo ang banal na salita ng ating mga panahon upang ang mga tao rin ay may italaga rin nila ang kanilang buhay sa ating nag-iisip sa Diyos sa buhay. At pag nagawa natin, kaya nga sabi ng buhay, ng banal kasulatan, kaya sa mabuhay, sumamatay tayo o kay Kristo, plus yung kanyang pangako na buhay na walang hanggang at yan po'y anytime now. Rapture will take place any moment now, sapagkat tayo po'y nasa huling panahon na may inibig ko. Kaya ibigay na natin kung tayo maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ibigay mo na ng 100% sa ating mahal na Panginoon para yung the best naman ibibigay din sa atin ng ating dakilang Diyos sa buhay. Tayo pala tayo tumayo, mga inibig ko, at habang ating inibitahan, ating mga inibig na mga bisita, now is the day of salvation, now is accepted time. Ngayon po araw ng kaligtasan, ngayon po araw ng pagtanggap habang aking binibigay mong kataon sa ating beloved Lord, preacher, Brother Louie English, kanya pong altar call. Amen.